If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Tinamaan ng kidlat para kung sakaling magawi dito ay itong bagsakan na lang. Ayan na nga! I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. Paano ko ba sisimulan to? Hindi na ata ako sanay mag-vlog, mamen. Sa wakas, nakalabas rin tayo ngayon. 3 o'clock PM ngayon. At may biglaang lakad tayo. Dahil kanina, nung nandun tayo sa ospital para ipa-check up itong tinanggal na bukol sa atin, ay nag-message si Kuya Boy P at si General. Tapos ayun nga, nag-aya sila na mag-camping daw ngayon kahit saan na malapit lang naman dito sa amin sa Malolos. Dahil talagang halos magkakalapit lang kami nila Kuya Boy P at ni General. Tapos ayun na nga, sobrang sarap sa pakiramdam na makabiyahe ulit tayo. At ngayon nga pala ay nandito tayo sa Bypass San Rafael. Dito muna ako nag-stop over para simulan yung vlog natin. Dahil kanina dun sa dinaanan natin ay talagang sobrang traffic. Halos inabot ata ako ng 1 oras palabas pa lang dun sa amin sa Santa Rita. Kaya sabi ko kung magbablog tayo dun ay wala kayong makikita na maganda. At least dito ay may mga kabukiran. At least maganda yung daan dito, di ba? Ito kasi yung daanan pagka pupunta ka ng DRT. Para kung buhay na naman ngayon. Kahit pa paano ay makakita ulit tayo ng mga kabundukan. Dahil sa DRT ay marami ring bundok na kagaya ng mga pinupuntahan natin sa mga pinapasyalan natin nung nakaraan. Kaya nga naisip ko na pwede na libutin muna ulit natin tong DRT para makita nyo naman yung mga tourist spot dito sa amin sa Bulacan. Traffic na naman tayo. Nandito na tayo ngayon sa papasok ng DRT. At ayun nga, basang-basa na yung kilikili ko ngayon dahil sobrang init. Tapos ay hindi naman tayo nag-e-aircon. Siyempre para makatipid tayo sa gasolina. Alam niyo naman na dapat pagka nag-travel ka ay matipid lang, tapos hindi ganun kalaki yung ginagastos nyo. Tapos ay hahanap na lang tayo ng babaunin natin. Siguro kahit yung mga nasa gilid-gilid lang na pagkain dito ay pwede na yon. Bilan po? Isa nga pong lechong manok. Chop po. O sige po. Ang paboritong manok ng bayan. Chicken Star ba to? Ay, 5 star pala to. Iba pala yung Chicken Star sa 5 star. Halos magkamukha kasi sila ng logo, kaya akala ko ay Chicken Star. Ha? Parehas lang yung may-ari nun. Pareho lang pala yung tapos ngayon 5 star na. Isa lang pala yung 5 star saka Chicken Star, kaya pala pareho ng logo. Akala ko iba yung may-ari nito. Goods, dumidilim na at kailangan na nating magmadali at delikado dun sa dadaanan natin.
unti-unti ay gumagaan na ng gusto yung pakiramdam ko dahil medyo tanaw na natin yung mga kabundukan dito. Nakikita ko na yung silhouette. Ayan na siya. Sobrang namiss ko talaga men kasi yung kalikasan. Alam mo yun, yung iba kasi talaga yung naitutulong sa amin, hindi lang sa akin o siguro sa inyo rin. Pag pumupunta ako ng nature ay talagang gumagaan lahat. Yung tipong kahit anong bigat nga ng nararamdaman mo noong mga nakaraang araw, oras na pumunta ka ng nature, lahat yun ay mawawala. Yung parang bago kang panganak na bata. Ganun yung pakiramdam ko sa tuwing pumupunta ako ng nature. Tapos puro green na ganito yung makikita mo. Eh, sa paligid natin men, sobrang lawak na kabukiran talaga, napakasarap sa mata. Kaya kung kayo rin ay may pinagdadaanan at mga nalulungkot sa buhay nyo, pumunta lang kayo ng nature. Oras na pumunta kayo ng kalikasan ay gagaan ang pakiramdam nyo. Tapos pag uwi nyo ng bahay, babalik na naman yung kalungkutan nyo. Let's go. Stop over muna tayo saglit at may titingnan tayo. Akala mong napakalayo ng nilalakad natin, ano? Ito kasi yung madalas na hinihintuan ko pag pumupunta tayo dito dati. Sobrang ganda kasi ng tanawin dito. Kitang-kita na dito yung mga kabundukan sa DRT. Kaya dati, bago tayo tumuloy doon, ay dumadaan muna ako dito. Tapos tumatambay ko ng mga ilang minuto para pagmasdan lang rin yung mga kapunuan dito sa paligid. Siguro napakasarap kung may bahay ka sa gitna ng mga kagubatan na to. Malay natin soon, ano? Magkaroon tayo ng bahay kung saan mang sulok. Pero ang gusto ko talaga ay yung ganito, yung nasa nature. Yun ang pangarap ko talaga na magkaroon. Malay natin, di ba, sa mga susunod na panahon ay magkaroon na tayo noon. Kaya magtiwala lang, di ba? Tapos ganito kaganda yung view. Sobrang awesome, di ba? Nakakita na ako dito ng mga kailugan. Tapos yung park na to ay medyo mataas, pero kaya naman ni Storm at nakakailang balik na nga tayo dito. Kaso kailangan mo lang talaga na medyo bumuelo or mag low gear ka pag dating mo dito sa park na kanto na to. Yan na, ito na yung sinasabi ko sa inyo men. Kaya kailangan natin mag low gear dito. Go Storm! Ayan, medyo basa pa yung kalsada. Huwag kang mangangamoy, baka kasi yung clutch ay mangamoy. Ayan, cambio natin agad ng segunda. Diba? Basically Storm. Kasi mas mataas pa dyan yung mga inaakyat natin. Kaya si Storm ay talagang nahasa na. Kumbaga ba ay kahit na gaano kataas yung akyatin na ay medyo kinakaya na niya. Wag lang talaga yung mga sobrang titerik ha. Pero yung mga basic na ganito ay kayang-kaya naman. Ito pa isa, bailuhan natin. Let's go, Storm! You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Don't like me now, you never will. If you do, you'll get a thrill. Either like me or you don't. I'm looking crazy, but you don't know. What's on the inside never shows. You either like me or you don't.
Akala ko nandito ka na. Ha? Akala ko nandito ka na. Ayun, nagtatago si General. Blur naman kita eh. Ija-Japanese blur namin yung mukha mo, General. Let's go! Oh! Thank you. Hello, kuya. Hello bro, alam mo kasi General, dapat punta natin ng campsite. Mukhang kakayanin naman dito yung sasakyan mo ba yun? Laging tanong ganun tanong. Akala siguro mahina yung mga sasakyan natin, ano? Pagka mayabang, buti na ng kaibigan natin. Oo, hindi natin kaibigan yan. Let's go! Punta na tayo dun sa mismong spot na pagkakampingan natin. Ayan, hiningal si Mamen sa ginawa nating kalokohan kanina dahil medyo matarik yung paakyat dito. Tapos 'di ba dapat ay magkakape tayo, kaso sarado. Kaya gutom na kami ni General. Tapos akala ko kasi kanina ay nandito na si Kuya, yun pala ay wala pa, kaya kami ni General ang nauna. Nagrereklamo tuloy si General na nauna pa kaming umalis sa kanya. Tapos ayun nga, siya pa yung nauna dito. Namiss mo kaya lumabas? Namiss mo? Namiss ko. Malapit na ako nabuang bro eh. Kailangan ko mag-camping. Ako kanina may bumubulong na sa akin ilang araw na yun. Parang may bumubulong na, parang may hindi magandang... Sa akin malala. Oo. May humihila na sa akin. Pero buti naman ngayon, mapagbibigyan na natin mga sarili natin, mga pag-camping. Yan lang ang tanging healing lang natin sa sarili din. Simpleng bagay. Mapunta tayo, makapagpahinga tayo sa tahimik na lugar. Para ma-relax ulit. Ano? Wala sa material na bagay. Tanging katahimikan lang ang gusto natin. Inggitin mo muna si Dirk Gino pala. Nag-chat kanina eh. We, the North. We, the van lifers, the car campers. Nagpo 4 wheels ka na. Ba't ka bumalik sa pagbumotor? Ba't mo pinapahirapan yung sarili mo? Direk! Bakit ganon? Wala tuloy siya kasama ngayon. Bumalik ka na sa 4 wheels at mag-camping na tayo. Oo. Namimiss natin siya eh, no? Namimiss natin siya. Siya lang parang hindi na kami sa atin. Yun nga sabi niya. Sabi niya? Hindi niya daw tayo namimiss. Batibay. Nung nag-chat nung nakaraan. Talaga? Sabi niya, Mamen, Boy P, sabi, kailan ba tayong magkikita-kita? Hindi ko kayo namimiss eh. Sabi niya? Pero si Direk Gino lang yung hindi na natin nakakasama na namimiss ko. Tapos wala ng iba. Ako din, tara na nga. Babay na, Direk Gino. Let's go, dun muna tayo sa kubo. O sige, kuya. Kailangan daw muna natin bago natin i-pwesto yung mga sasakyan natin. O sige, sige. Ayaw ka dyan? Meron, kuya. O sige. All goods. Woo! Akala ko kasi nakikita ko dyan eh. Nasisilaw kasi ako dito sa ilaw natin, Mamen. Kaya pag may nakikita ako sa malayo, inaaninag ko ng masinsinan. Ayan, napakalakas ng ulan ngayon dito sa kabundukan ng DRT. At yung mga pogi ngayon na nandito ay hindi makapag-setup para masimulan na natin ng pagka-camping natin. Pero at least eh, umuulan at enjoy pa rin, di ba? Na may kasamang takot. Bakit? Diyan na sa harapan natin eh. Kanina kasi ay gumuguhit na yung kidlat dito at tumama dito sa may gilid namin si General nang kanina. Alam mo na kung anong kinakatakutan nito? Kidlat? Kidlat lang pala, no? Nakuha niya magsalita eh. Hindi takot sa solo camping, no? Hindi. Kidlat pala takot. May napala loob sa kidlat, ano? Ayan, tapos hinarap namin yung upuan namin doon kung saan yung tinamaan ng kidlat para kung sakaling magawi dito ay isang bagsakan na lang. Ayan na nga! Grabe, no? Naririnig nyo? Pero
wag naman sana. Baka maging alama tayo. And si General kinakausap yung mga kahoy dito. Si Mayor kung ano siya sa napapanood mo, ganun din siya sa personal. Pero ano siya, more on tahimik siya pag personal. Pero pag nagkakabatuhan na ng kalokohan, yun, lalabas yung pagka-Mayor TV niya. Tara lang kuya, pero parang baliktad yung kinukwento mo na tahimik si Mayor ha? Parang baliktad yung sinasabi mong tahimik si Mayor. Tahimik si Mayor TV sa personal. Bakit nung pinuntahan ko si Mayor ay sobrang daldal? Inano ko lang niya, sinubis ka lang niya. Sinubis lang Ayan, Mayor TV. Sana sa susunod ay makasawa ka na namin dito sa pagka-camping nila Kuya Boy P at ni General. Kasama na rin natin si John. Ay, si John, ay yung tropa nyo. Si Sir John. Yung banda tayo lahat, di ba? Oo. Drummer yun. Ay, sakto. Si Mayor TV. Ay, putik! Di ba? Isang banda tayo. Ayan, baka may abangan kayo, di ba? Isang banda tayo. Saktong-sakto. Ito, unahin ko na kayo. Si John naman, kalog talaga yun sa lahat ng oras. Makakasundo natin yun. Kalog yun. Oo, maayos yun. Tsaka, hindi yun pwedeng magbiro ng hindi maganda. Doktor yun Alam mo kung bakit? Bakit? Sir John. Hindi, loko. Mga pastor ang ano nun. Loko, anak ka ng pastor, di ba? Pastor ka ba? Anak ka ng pastor? Anak ako ng pastor. Loko, maayos yung mga yun. Ayan. Pinipilit na lang namin na maging masaya sa mga oras na to. Dahil kanina ay medyo napagod kami dahil ito yung nangyari. Medyo nahirapan kami na iangat si Wato dito sa pwesto natin dahil umuulan, tapos medyo maputik, at buti na nga lang ay hindi namin sinukuan. At alam niyo naman si Kuya Boy pa rin na talagang hindi sumusuko yan pagka may gusto siyang gawin. Talagang ipipilit niya yan kahit na ano mangyari, di ba? Dapat laging buo yung loob mo. Yun ang one thing in common nating dalawa. Pero kayo may sakit. May sakit ka rin. Kaya mo mas itong samahan na to, may mga sakit sa utak lahat to. Kaya kami nagkakasundo-sundo dahil lahat kami ay may atake. Ayun, puro tawa na. Baka mamaya magalit na naman kayo kasi puro tawa ginagawa namin. Pero ganito lang naman kami kahit na may mga problema o hindi naman natin matatawag na problema, kasi lahat naman ng mga nangyayari sa atin na problemang ganyan ay solusyonan yan. Basta huwag lang kayo susuko kagaya ni Kuya Boy P na kahit kanina ay nag-dive down sa putikan. Sumabi-sabi yung pagmamukha niya, kaso sayang hindi natin na videohan. Isasample ko na lang. Sige, ano daw? Ikaw nagde-drive, di ba? Sige, kunwari. Nasa likod ako ng sasakyan. Sige. Maputik. Pag andar, dumulas yung paa ko. Ganun ako. Hinahanap siya ni General. Nakasubsob na pala sa putikan. Hindi mo lang tinatayo na General. Hindi. At yun na nga, siguro ay gagawin muna kami ng pagkain. Wow! Inihaw na liempo. Ano ba mga nag-oil-oil? Basta si Mama yun. Ang init ng kanin. Pero tama pala yung sabi ni General, no? Pagka liempo, parang half cook lang yung ginawa, no? Napakalambot nung liempo. Sarap. Mabawi tayo ulit ng lakas. Tapos ito yung ulam namin, yung manok, saka yung liempo nga kanina na inihaw ni Kuya Boy P at ni General. Napakasapal ka kumain pag nasa nature ka, tapos napakatahimik nung paligid, tapos si General lang yung maingay.
May narinig yan sa salita. Kamusta kayo? Ayan, nandito na tayo sa loob ni Storm at tapos na rin kami kumain. Tapos sinulit rin namin yung magandang spot natin ngayong gabi at nagkwentuhan muna kami. Kahit na medyo may mga konting nangyari kanina ay okay naman. Na-enjoy naman natin talaga. Magandang experience din yon at alaala sa mga susunod na panahon na ayun nga, mababalik-balikan namin na nangyari yon. Nangyari ngayong gabi yon sa amin. Tapos ayan, nandito na tayo sa ating paboritong spot na si Storm. Namiss ko na matulog dito. Ayan, si General matutulog na lang, ay nag-iingay pa. Kuya Boype, good night. Good night, good night. Good night, General, good night. Ayan, siguro dito muna tayo. Dito ko muna tatapusin yung video natin ngayong gabi. At matutulog na ako. Tutulog na kami. Magkita-kita na lang tayo bukas para mapasilip ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa campsite na napuntahan natin. Good morning, my man. Kamusta kayong lahat? Kamusta ang mga tulog nyo? Kami ay eto, napakasarap dahil napakalamig dito sa naging spot natin. At medyo umuulan nga kagabi kaya ganito. Medyo nag-moist na yung mga bintana natin sa sobrang lamig. At parang nakakatamad pa talaga bumangon pagka ganito yung klima na malamig. Parang masarap na maghiga-higa muna. Yung mga kasama natin ngayon ay mga tulog pa. Kasi syempre tayo yung nauna, tayo yung pinakabata kasi. Alam nyo naman kasi pagka nagkakaedad na yung mga kasama nyo, mga tinatanghali na yan ng gising, kaya malamang ay mamaya pa yan. Baka mamaya mapanood nila Kuya Boype saka ni General. Magalit sa atin ano. Kasi naman tayo yung pinakabata sa samahan namin, di ba? Kaya ayun, madalas tayo ang nang aasar. Namiss ko talagang matulog sa nature ulit. Napakasarap pagka ganito yung makikita mo, no? Mga puno, tapos mga kabundukan, at tanaw na tanaw mo dito yung mga fog sa bundok. Mga 3 weeks din ata tayong hindi nakapunta sa ganitong lugar. Kaya ayun, iba yung gaanong pakiramdam ngayon. Kung yung nakaraang araw ay medyo mabigat yung nararamdaman natin dahil nga hindi tayo makaalis. Pero ayan nga, at okay na ulit tayo.
sana lang ay hindi na ulit bumagyo kagaya nung lakas nung nakaraan para medyo makaalis-alis na tayo. May magandang lugar pa rin dito sa Bulacan na kagaya sa mga pinupuntahan natin. Kaya siguro sa mga susunod na araw, siguro dito muna tayo maglibot-libot. Balikan natin yung DRT kung saan tayo nagsimula mag-vlog para maipakita ko rin sa inyo yung mga magagandang lugar dito sa Bulacan. Saka medyo kailangan pa natin magbabalik doon sa doktor kasi yung dito nga sa bukol natin ay kailangan pang i-check up ng mga ilang beses, pero pinayagan naman na tayo na magbiyahe kung saan saan basta ay tatakpan lang natin para hindi siya ma-infeksyon. Kaya ayun, medyo malapit muna yung mga magiging biyahe natin. Nakatingin na naman si General, binabalak na naman eh. Init. Sobrang init pa rin. Yung baso mo na yung kahoy, napakadami niya sa Shopee. Oo nga. Diba naman to? Wala ko sa Shopee mo lang binili yan. Tapos nilalait mo yung mga gamit namin sa Shopee saka sa Lazada binili. Mamatay man kayong dalawa sa hindi Shopee to siya. Tingnan nyo, nilalait kami ni General. Nilagay mo lang na parang leather. Oo nga, parang kakaiba, no? Ayun, sa ilalim mo magkakalam. Original. Doon pala nakikita yon. Ayun, dahil kay General ay marami kaming natututunan eh. Malait. Para tuloy tayong batang walang alam sa mga gamit sa camping, ano? Di si General kasi, kahit di sa vlogging, kahit sa group chat namin, tinuturuan niya kami ng tamang ways of, tamang ways to die. Hindi na tinuturuan niya kami ng ng tamang ways para sa pagka-camping, pati yung mga gamit namin. Kung para saan yun eh, no? Kung paano Helicopter. Helicopter ba yun? Washing machine. Ay, tulad kagabi, tinuturuan ako ni General na itayo tong tarp eh, kasi first time ko kagabi. Ayun, buti na lang may kaibigan tayong General kahit na ganyan yung ugali niya. Ay, matulungin yan. Pepo. Ikot ko na kayo dito sa spot natin. Ayan, dito kami nakapwesto ngayon para makita nyo ngayong umaga. Dahil nga kagabi ay sobrang lakas talaga ng ulan. Tapos ito yung mga bakas na dinaanan ni Watod kagabi habang nahirapan siya umakyat dito dahil sobrang dulas talaga. Tapos maputik. At ayun nga, buti na lang ay bandang huli naitaas rin namin. Nagtulong-tulong kaming tatlo nila General. Gaan sa pakiramdam. Dito pwede rin kayong pumunta. Tapos yung part na to, pwede kayo dito maglatag ng mga tent nyo. Dito, pwede rin kayo magsabit ng hammock. Sa part na yun pala ay may swimming pool na mamaya ay papaliguan natin. Ang ganda ng swimming pool dito kasi ay nasa gitna siya ng bundok. Mamaya ay enjoy natin. Yung part nga pala na yon ay may mga tipi hut doon na pwede nyo ring i-rent. Sarap, namiss ko mag-camping. Lahat kami dito ay tuwang-tuwa kaninang umaga. Dahil nga, ayun, matagal tayong hindi nakapunta dito. Kaya ayun, napagbigyan na namin ng mga sarili namin. At sana ay na-enjoy nyo yung pinuntahan natin ngayon dito sa Bulacan. Dahil biglaan lang tong lakad namin. Kahapon ay nagchat lang sila dun sa GC nga. Ayun, camping daw. Kaya wala kami masyadong baon na pagkain. Yung mga bili-bili lang kung saan-saan yung pinagsaluhan namin kagabi. Pero masaya naman. Kaya nga nagka-camping, di ba?
makapag-enjoy at ma-relax habang kasama yung mga totoong kaibigan mo. Kaya kayo din ha, mag-camping rin kayo. At marami pa naman tayong pupuntahan ng mga magagandang lugar na pagkakampingan natin. Kaya stay put lang kayo dyan. Pinaghihilom ko lang ng gusto to. At lalayo ulit tayo. Enjoyin muna namin yung magandang spot dito. Tapos mamaya ay maliligo tayo. Samahan nyo kaming mag-swimming dun sa swimming pool na nasa gitna ng bundok na to. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Oh, buti maligam-gam yung tubig. Enjoy na natin tong swimming pool. Swimming time! Ang lalim pala. Malalim! Oh. Lubog si Mame. Iba yung lasa dito sa swimming pool. Lasang chlorine. Sarap din minsan makaranas ka ng ganito, ano? Para tayong naka-VIP dito kasi solo namin itong pinaliliguan natin. Whew. Masarap din pala mag-swimming pool paminsan-minsan, no? Yung nagka-camping ka, tapos may swimming pool. Parang malulunod na ako kakapalutang. Bakit iba yung tubig dito? Hindi ka makasa mga pinupuntahan kung sa ka lumulutang. Lubog ka na ba? Ha? Lubog ka na? Kulang ka sa height eh. Maliit eh. Dito tayo. Baka tayo sagipin pa dito. Kasi hindi ko talaga abot. Alam niyo naman na kinulang tayo sa height. Hindi tayo pinagpala. Tapos hindi pa tayo ganun kagaling lumangoy. Sanay naman tayo magpalutang pero Basta mahalaga, gwapo po. basta gwapo, saka pogi. O, di ba? Yan ang pinakamahalaga. Kahit di ka sanay lumangoy, ang mahalaga, pogi ka! Di ba?